Minabuti ng team mga kababayan sa umagang ito na hanapin ang lugar. Salamat sa ating Panginoon dahil natagpuan natin. Ngayong umagang ito mga kababayan, samahan niyo po ako alamin ang kwento ng buhay ni Ian. Aming napag-alaman na hindi lang pala si Ian ang may sitwasyon na ganon. Maging ang kanyang kapatid na si Riner ay hindi nakapaglakad ng maayos. Sa hirap ng buhay, gumagapang para maghanap buhay sa labas. Ilang taon ka na? 15 po, Uncle. 15, salamat. Naintindihan pala niya ako. Sabi nila gumagapang ka, hindi nakatayo. Sabi niya sa akin, mag-aaral siya. Okay, may bag siya. Pero hindi siya nakapag-aaral. Sabi mo sa akin nakaraan sapatos kasi papasok ka. Di ba mahirap alagaan yung dalawa na yan? Hindi naman. Ito po, minsan natin parang kipagalo. May sinusumpong to kapag nagwawala po siya. So, guys, pakuha nga yung sapatos sa kanya. Daddy Frankie, ngayon ay tumulong, kaagapay mo. Hello po. Morning, good morning po sa inyong lahat. Ayan, kamusta po kayo? Pasok lang ako. Thank you. So, yun mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang morning, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Kumusta po kayo? Mga kababayan, sa request at hiling ng karamihan, lalong-lalo na sa mga taong nakakilala kay Ian. Sa unang upload pa lang ng Team Daddy Frankie, dahil nung unang na-meet natin si Ian ay nadaanan lang natin sa parting dito sa may malapit sa SM. At naantig ang karamihan at request nila na hanapin. At yun din po ang aking panawagan na gusto kong malaman sitwasyon, kalagayan talaga ni Ian. At nabasa natin sa comment section mga kababayan kung nasaan ang tinitirhan or yung location ni Ian. Minabuti ng team mga kababayan sa umagang ito na hanapin ang lugar. Salamat sa ating Panginoon dahil natagpuan natin. Ngayong umagang ito mga kababayan, samahan niyo po ako alamin ang kwento ng buhay ni Ian. At aming napag-alaman na hindi lang pala si Ian ang may sitwasyon na ganon. Maging ang kanyang kapatid na si Riner ay hindi nakapaglakad ng maayos. Sa hirap ng buhay, gumagapang para maghanap buhay sa labas. Bagamat hindi pa ganoon kadetalyado ang aking nakalap na impormasyon mga kababayan, samahan niyo po ako, sabay-sabay nating alamin ang kwento ng buhay ni Ian at Kuya Riner. Let's go! Sa likod. Sa likod pala sila. Hello po ate. Magandang umaga po. Kayo po pamilya ni Ian? Salamat po. Ito si Kuya Riner. Ito mga kababayan, grabe. Tama pala yung sinabi sa comment section mga kababayan na dalawa silang magkakapatid. Bagamat ang balita ko rito, 4 silang magkakapatid. Pero dalawa sila na may kapansanan. Mga kababayan, tumatayo yung balahibo ko sa sitwasyon ni Kuya Riner. No? Tara mga kababayan, samahan niyo ako. Hello po, kumusta kayo? Hello po, Daddy Frankie. Kamusta po? Oh. Kuya, kumusta ka? Kuya Riner? Okay ka lang? Nakakausap po siya? Kuya Riner, okay ka lang? Nakapagsalita ikaw? Babal matar. Ha? Arbi mo na. Tumun. Anya inagan mo? Riner, ilang taon ka na? 15 po. Ha? Ilang taon ka na? 15 po, Uncle. 15, salamat. Naintindihan pala niya ako. Kuya Riner, ako si Daddy Frankie. May kipagkaibigan sa inyo. Okay lang po? Ano naman?
naman. Okay naman. Hindi ka ba nahihirapan dyan? Pwede bang umupo ka sa upuan, Silya? Ha? Nakakapaglakad ka pa? Sabi nila gumagapang ka, hindi nakatayo. Ha? Hindi na naliligo, mga kababayan. Ba't di ka naliligo? Di ka naligo? Kumain ka na po? Pa, Wala pa? arsi po. Kasi Ang gugutom na arsi ko. nagugutom ka na. Hindi ka pa kumain. Arsi ko, gusto ko. Coke. Bili ako. RC Coke. Sige, kausapin natin yung kapatid mga kababayan para magkaintindihan. Mga kababayan, si Ian po, pangalawang meet namin nung na-vlog ko po siya. So sa ngayon, pangatlong meet namin. Nung unang nadaanan ko po siya dyan sa highway, naabutan ko lang siya, pero hindi ko siya na-interview kasi umaabanti kami. Parang inabot ko lang dahil nakita ko yung sitwasyon kalagayan niya. And then second time, nagkataon na traffic, nakita ko ulit. Doon ako naglakas loob para manawagan sa ating mga kababayan para makita at makilala natin sila ng lubos. No? Ate, pwede bang paupuin natin si Kuya Hiner? Si Kuya. Saan si Kuya? Kuya, halika po. Ayan. Sino po nag-aalaga sa kanila? Sinong nag-aalaga sa kanila? Kapag minsan, Daddy Frankie, pag wala po sila, ako nandito. Ikaw kapatid nila? Ilan po kayo magkakapatid? Bali, 7 po. Ay, 7. So, kapatid din si ate? Apo. 4 kayo? Nasaan ang 3? Bali, yung bunso namin po, andun sa may boyfriend na po. May boyfriend na. Tapos yung isa, Isang babae po, nasa Bicol po. Beetle. Asawa na din. May asawa na. Tapos yung isa pa, Nagtrabaho po. nagtrabaho. Ito po, kaninong bahay po ito? Sa amin. Dito ako yung natutulog dito. Dito ka natutulog. Kasama yung dalawa mong kapatid. Apo. Family house? Yes po. Saan ang mga magulang niyo? Wala po yung papa namin, sir. Nasaan po? Nasa babae. Lapit konti, sir. Nasa Babae niya po. Nasa babae niya. So sad naman. Ang nanay niyo? Patay na. Okay. Hindi na niya babae yun. Kung naman. Asawa niya kasi wala na siyang asawa eh. So kung ano yung partner niya ngayon, kung sabihin babae. Ikaw talaga. Pangit pakinggan, no? Sorry. It's okay, it's okay. Diba? Pero yung tatay niyo pupunta naman dito. Hindi na po. Minsan po. Sa isang buwan po, madalas isa lang. Isang araw lang. May galit ka ba sa tatay mo? Wala po. Wala naman. Okay. So, paano po kayo nabubuhay dito, ate? Minsan nag-ano rin si Papa. Ate, pwede dito ka? Ayan. Bibigay po ng Anong pangalan ni ate? Angelica. Angelica, si sir. Joven po. Sino pinakapanganay po? Ay, ikaw. Tapos, Si- 15 years old? Hindi po, 30 na po. 30 na. Hindi na siya nakapag-aral. Hindi na, ganyan na po inborn kasi yan sa ay dati. Inborn. Tapos si... Naman, na ano ng gamot. naapektuhan naman ng gamot. Pero ito nakakapaglakad. Opo. Kasi nakita ko naglalakad talaga siya. Napanood niyo po yung unang upload ko sa kanya? Opo, yun nasa school po. Naiuwi naman niya yung pera. Hindi naman, hindi na po. Bakit? Hindi ko alam sa kanya kung saan niya binigay. So, ibig Minsan kasi kinukuha nila yung pera niya. So, ibig sabihin, lumalabas po siya, namamalimos, para mabuhay siya, ganun, para mabili ang gusto niya. Pero yung perang nakukuha niya, hindi niya rin niya napoprotektahan. Hindi po. Minsan bumibili siya ng kape niya. Ganyan. Pinagbibili niya ng So, kape. sayang din yung pagod niya kung yung binigay kong pera nakaraan is hindi niya naiuwi. Kasi hindi niya alam yata magbilang eh. Hindi siya nakapag-aral. 300 yata yung binigay ko. Opo, 300. Oh, so tama lang naman yung decision ko. Sabi ko hindi ko pwedeng bigyan kasi hindi ko alam. 10 sabi pa niya. Yes, hindi ko alam kung talagang maiingatan niya. So, sa ganung sitwasyon, siguro mas maganda, wag na silang hayaan sa labas dahil hindi nila kayang protektahan sarili nila. Minsan kasi tumatakas po sila.
So, Ito naman, pag natutulog po kami, lumalabas na po. saan nyo siya sinundo ngayon? Siya po Doon nagsundo. po sa may ano dati po. Sa tapat po ng 7-Eleven dito. Mm. So, mula dito, ginagapang nila yan? Kasi po pag madaling Kaya araw minsan po, may sugot-sugot dati doon sa parang may ano. lumalabas na po yan. Kapag Pag madaling araw lumalabas. Bakit siya lalabas? Yun mo, Yun hindi nga, siya ng yun yung RC. ano. RC. Dapat iwasan natin yung RC ko. Yun yung dahilan kaya lumalabas din nila. Matamis masyado eh. Di ba? RC Coke. Mas maganda, ano na lang. Coffee na lang. Ito, matako din sa kape. Mm-mm. Sabi niya sa akin, mag-aaral siya. O kaya may bag siya. Pero hindi siya nakapag-aaral. Hindi po. Okay. Pwede ba makahingi pa ng upuan? Ian! Kumusta ka, Ian? Pa TV. Ha? Yun na lang. TV? Bigay muna. Ha? Ay, talaga. Ian, kumusta ka? Nakikilala mo na ako. Thank you. TV. Ha? On TV. Ano? Bili ka. Bili ng? TV. Wala ba kayong TV? Wala. Bakit? Walang radyo mo. Ha? Radyo to po. Walang radyo. Bilhin mo ako. Ay, gusto mo ng radyo. Phone. Saan siya pupunta? Ihilang po doon. Ay, ihi siya. Gapang talaga. Kawawa mga kababayan. Yung sitwasyon nyo. Si Kuya Riner, yung isip niya, may problema din. Pati pagsasalita, ganun. Hindi, pagkakausapin niyo naman po sa salita. Marunong naman. Marunong naman siya. Marunong din maghanap buhay. Si Ren po. Oo. Anong pinupunta niya sa labas? RC. Manlilimos, ganon. So, ibig sabihin yun, ng isip niyang hanap buhay niya, yung paglilimos. Kawawa, no? Hindi na nakakaligo. Sino nagluluto ng pagkain po nila? Minsan ako po, daddy. Pinito po ako ng ulam ng balat. Minsan makapatid. Pero kahit papano, malaki yung muscle niya, oh. Malaki yung katawan niya, no? Pati si Ian, matitigas yung mga buto nila. Anong sakit nila? Ito, nag-ano po siya daddy, nagpulbulsyon na eh. Convulsion. Ito naman, inborn po yan. Inborn talaga yan. Kaya rin niya umakyat mag-isa? Kaya malaki ang muscle, malakas. Yun lang nakakaawan tignan na ganyan. Sige, okay lang, Riner, kung nahirapan ka sa taas. Anong hanap buhay po ng tatay nyo? Sa ano po, Danita po. Anong hanap buhay? Mekaniko po. Mekaniko. May pamilya na siya doon. Wala pa naman po. Yung asawa lang. May anak sila. Wala. Si Sir naman, ikaw ang kasama nila rito. May asawa na po ikaw, ma'am. Ah. So, balik kayong tatlo talagaan nandito. So, ikaw ang tumata yung guardian nila. Iyan. Iyan. Anong gusto mo? Radyo? Anong gagawin mo sa radyo? Ha? Anong gagawin mo sa radyo? Mahilig ka ba sa kanta? Ay, very good. nagsasayaw pa po yan. Ay, sumasayaw din. So, sa sitwasyon nila, wala pa bang mga nakatulong sa kanila dito? Meron na pagpugot sa yung si Isay po yung sa Mangilokan. Samahan na Dito Ilocano. po sa Rosales. Salamat po. No? Ilan taon si Ian? 24. 24. Ganto na lang talaga sila, ano? Yung nanay nyo, matagal nang wala. Opo, 3 years na po. Pero itong bahay, sa inyo rin to. Sa inyo talaga. Itong lupa po. Ayun, lupa sa inyo. Hindi po. Rights lang po.
Rights lang. Okay. Gaano kayo katagal nakatira dito? Tagal na rin. Wala pa po ako. Dito na sila lang. Dito na. So, sa inyo na to. Wala naman ng ano. Di ba? Okay. Pero marami rin pala kayong magkakapatid, no? Okay. Iyan, radyo lang ba? Ano pa gusto mo? TV. Radyo, TV, ano pa? TV na lang. TV na lang. Ben. Ha? TV na lang. TV na lang. Sabi mo sa akin nakaraan sapatos kasi papasok ka. Wala pa. Donkey. Ha? Wala pa. Wala pang? Tawagan mo. Sino? Yung donkey nga eh. Atagang Daddy Frankie, tanong. Yung may isa nga eh. Ano isa? Sino? Ako si Daddy Frankie. Mm. Sabi mo sa akin nung unang kita natin, first vlog ko sa'yo, Mm. sapatos. Kaya nagdala ako sapatos. Mm. Na? Okay? Pero bago ang lahat, mga ate, kuya, naka-video po tayo. I-upload ko po ito. Kasi ngayon na-meet ko kayo, papaalam po ako. Okay lang po ba? Talbigin mo kasi. Ha? Gusto mong RC? Wala ka ba pera dyan? Wala kang pera? Saan bibili ng RC? Ay, bubit. Kay Bubit. Sinong bibili? Sino utusan natin? Anji. Si Angie. Sorry Magkano RC? Ha? Ito po. 8. Oh, 10 RC. Ibigay mo kanji. Bigay mo kay Angie. Ate, kamo Ate Kunam. Panganay ko na. Mas panganay siya. Tapos sunod ikaw. Pinakapanganay. Screw. Pantuwin. Ayan. So, hindi naman siya nagchichinelas or what, ganyan lang. Pahingi pa isang maliit na upuan. Meron pa? Dito ka, kuya. Upo ka. Paupuin natin si kuya. Meron pa ba? Oo, sige, kuha ka kahit bag kito, kuya. Gusto ko ikaw makausap. So, ano pangalan mo ulit, kuya? Joben po. Brother. Kuya Joben. Kuya Joben, idikit ko to sa'yo, Okay. Kuya Joben, since sabi nila at sabi mo, ikaw yung pinaka-guardian ng mga kapatid mo, ikaw kasama nila rito sa bahay. So, sa Makatwid, ikaw yung nag-aalaga sa kanila. Pagka may trabaho naman po ako, Dad, andyan naman sila ate ko na kapag wala po sila, tapos andito po ako, parang Ikaw. nagsasalitan po So, kami. okay. So, tulong-tulong din kayo magkapatid ni Regine. Ano pangalan natin? Angelica po. Angelica. Okay. Mabuti, hindi nyo pinapabayaan yung mga kapatid nyo. Hindi naman po. Hindi naman. Di ba mahirap alagaan yung dalawa na yan? Hindi naman. Ito po, minsan natin parang kipag may sinusumpong to kapag nagwawala po siya. Parang may nakikita siya na kaaway niya. Mm. Tapos hinayan lang namin natin. Kusa naman na tatahimik na. Tatahimik Opo. pag napagod. Yes po. Wala naman siya epilepsy, gano'n. Wala po. So, habit talaga nila pumunta sa labasan. Yes po, Dad. Ito po talaga madalas. Madalas talaga lumabas. Opo. Pero siya dito. Opo. Pero bumabalik naman sila. Si Ian po bumabalik dito. Dati po. Kapag pag lumabas na po, kailangan po namin na talagang kukunin ka, hindi na po uwi yan eh. Hindi siya marunong umuwi. Opo. Pag nakalabas. Yes po. So, kawawa pala pagka lumabas siya, tapos hindi nyo sinundo, doon na lang siya. Opo, Dati. Pagka nga pala parang 3 araw hindi mo ito, nandyan lang pala sa Diyan lang sa may damuhan. Ito parang dun. Anong ginagawa niya doon? Gawan ko po ito. Parang wala naman. Nandun lang siya. Paano ang pagkain niya sa loob ng 3 araw? Tapos minsan, pagka pinapakain nung dati parang kayong guard dito. Mm. Dito sa may airport. Opo. Bakit doon siya? Doon lang siya nakaupo, Opo. nakalugmok lang. Opo. Kasi nakita ko yung sitwasyon niya maglakad, parang palaka. Gapang talaga po. Parang palaka. So, kailangan pala talaga, hindi pwedeng iwanan, no? Ay, hindi pwedeng pabayaan. Kasi pag napabayaan nyo na palayo, hindi na siya nakakabalik. Opo, Dati. Mas okay pa si Ian, nakakabalik siya. Opo. Alam niya po umuwi. At saka si Ian, tingin ko marami din magbibigay sa kanya kasi makulit kausap, no? Opo. Kaya ako pumunta dito kasi namimigay kasi ako ng sapatos Yes po. sa mga estudyante. Pero nung na-meet ko po siya, sabi niya gusto niya sapatos. Kaya hindi ko alam yung lugar niya, kaya hinanap ko po.
yung lugar nyo. No? So, guys, pakuha nga yung sapatos sa kanya, tsaka isang sakong bigas. Pasuyo. Dito ka, ikaw rin nagluluto dito. Po. Nagluluto Sa kayo. mga kahoy po. Yung radyo nga. Dito po. Bilhin mo po radyo. Radyo. Mic. The mic na yan. Ha? The mic na. Kantahan mo muna, marunong ka ba kumanta? Para bilang kita radyo. Tama ko. Beep. Beep? Lakas mo, ha? Ha? Sige nga, tignan natin kung marunong ka sa hawak ang beat. Sabayan mo na ng sayaw. Ha? Sige, ubusin mo muna yan. Mamaya kakantahan mo ko. Ang papel ko kasi. Ha? Ang papel ko. Awan papel. Wen. Mamaya, bibili tayo. Sabi mo kasi sa akin nakaraan. Ayaw nang bibili. Ha? Ang kitangki. Ako na bibili. Oo. O sige. Gusto mo ba talaga mag-aral? Oo. Mag-aaral ako. Dapat dinala niyo siya sa school noon. No? Minsan inasar yung mga estudyante doon. Kaya minsan nagsusumbong sa akin. Nagsusumbong. Pero na-try niyo nadala sa ospital, sa school. Hindi. Paano siya inaasar kung hindi niyo pa nadala sa... Pumupunta siya doon. Ha? Opo. Pero kung personally, officially, in-enroll ninyo siya, maintindihan na yan. Opo. Kaya siya inaasar kasi siya lang kusang nagpupunta doon. Di ba? Pero sa edad niyang yan, kagandahan lang sana kasi alam niya yung magbilang ng pera, magbasa man lang. Di ba yan? Opo. Ano bang gusto mo? Radyo po. Hindi. Anong gusto mo paglaki? Anong gusto mo paglaki? Anong size po ng paa niya? Nasa ismain ko. Size 39 po ako. Ha? Ayan, sapatos. Kasya ba to sa'yo? Oh. May plastic sana kasi pag hindi kasya, palitan natin. Ay, radyo lang yun, te. Ha? Kailan ang radyo? Radyo na lang. Oo. Ayaw mo na ng sapatos. Radyo na lang. Wala akong dalang radyo ngayon. Ang dala ko lang ngayon, Tapos, bigas at saka sapatos. Ganun lang po talaga siya mga kababayan kasi may problema sila. Dito yung bigas din. Yan, thank you. Ito lang muna ang nadala ko para sa inyo para may pangsaing kayo, ah? Hanap tayo ng plastic para maisukat. Ay! Ha? Pwede ba to? Maganda? Kasi kung hindi kasya, dalawa. Sukat nga natin. Kasi pag hindi kasya, kukuha tayo ng kasya sa kanya. No? Parang malaki to eh. Ha? Sige, tulungan mo kanya. Isa lang? Hindi, parang malaki yung shoes. Isa pa. Sige, kuya, tulungan mo. Sige. Ay, meron pang ano sa ilalim. Maliit yung paa niya eh. Malaki to nakuha nyo. Oo, alog-alog. Sabi ko sa iyo eh. Kuha kayo maliit. Anong size yan, sir? 5. Ako 7, tsaka 7. Dalhin mo na to doon. Ayusin nyo na. Okay? Ipili tayo ng kasya sa iyo iyan, ha? Anong gusto mo kulay? Blue. Blue! Usang gala, marunong. TV lang, TV na lang. Ha? TV na lang. TV na lang. Yun. Hindi manood to. Ha? Cardo. Gusto mong manood ng Cardo. Wala na. Awan na ti Cardo. Yan. Tapos na. Patay na si Cardo eh. Walang radyo lang, radyo. Radyo na lang. Bibilin mo radyo. Oo, sige. Bilhin mo na ako. Ha? Yung mic na, mic. Kailangan may mic. Wen, sige. Pagbalik ko. Oh. Kasi sabi mo nung una, sapatos lang. Oh. Marunong ka ba talaga kumanta? Sige, tignan ko. Kanta ka muna, tsaka sayaw. Tayo ka nga. Para pagbalik ko, bibilhan kita ng ano, radyo na may mic. Yun. Oh, dali, tayo. Sayaw. Sige nga, paano ba yung tugtog na ano? Na... tawag nito? Hawak ang beat. Hoy! Tahimik lang si Renier. Opo. Yes, bro. Ayan na yung sapatos. Tignan natin.
Anong size nito? Oh, ayan na. Isukat nyo. Asan na yung plastic? Sukat mo. Ito. Alam ko kasya na to. Sakto na to. Ayan, oh. Wow, Adidas. No? Maganda yan. Para pag pumasyal siya sa labas, ay, Ayun, sakto dati po. sakto na. Ayun. O, sige, pasok natin lahat. Tanggalin. Wala bang medyas dyan sa inyo? Kuha ka medyas, please. Baka meron. Oo, pag suot na niya, hindi na nila kukunin yan. Ipapel ko kasi. Ha? Yung mga gamit ko kasi. Yan ang gamit mo. Ang papel ko kasi. Awan papel mo. Mura lang yung papel, madali lang yun. Bila ko papel. Hindi, okay na. Huwag nang medyas kasi sa kanya na eh. Kasya naman na, di ba? Oo, kasya na. Ano nangyari sa paa niya? Nabangga po. Na, Sinasabi sa niya, seatbelt. bumangga siya. Oo. Tricycle po. Ah, kaya hindi na niya nakalimutan. Sinasabi niya. Buti na pa balik. Ano yung bakal na yan? Nilakad niya po kagad dati barangay, kaya ano eh. Ganyan. Ano po? Hindi po man. Dangkit. Nilakad niya po, ano. Nahanap ako ng donkey. Ha? Hanapin ako pa. Hahanapin ka. Win. Anyay nagan ko? Ang nagan ko? Ha? Daddy Frankie? Alam na niya yung pangalan ko, guys. Ang miss call. Ha? Di apon. Masaya ka ba sa sapatos mo? Ginawa ni Kuya JC, yung isa may plastic, yung isa walang plastic. Ano nga dyan, te? Ha? Papel ko, papel. O papel, bibili tayo papel. Ang gamit ko. Awan gamit mo. Oo. E di magbibigay na lang pambiling papel. Ayan, salamat kuya. Tanggalin mo yung plastic kay mainit yan. Tapos pag susuotan, pag aalis siya, suotan nyo na lang ng medyas, no? Hindi naman na nila kukunin yung pag nakasuot na sa kanya. Lalo na't dito lang naman siya naggagala-gala. Kilala naman siya. No? Yun. Yung ganyan, bilang ang wadyo. Oo, bibilang kita ng radyo. Pero sayaw ka muna, tsaka kanta. Hawak ko, babe. Ah, sige, tanggalin mo muna yung bote ha. Kasi testingin natin kung bagay ba sa kanya yung bagay ba sa kanya yung sapatos. Mabait naman ni kuya. Biling ang wadyo Oh, sige nga. Oh, sayaw, tayo. May ganyan wadyo. Wadyo ka, wadyo. Ha? Sila mo wadyo. Oo, pagbalik ko bibilang kita radyo. Damit na. Sayawan mo muna, gayahin mo. Ha? Ano yung laman ng bango? Parang ang bigat. Libro po. Ay, gusto talaga niya mag-aral. No? Gusto mo talaga mag-aral. Ang mga papel ko kasi. Ha? Ang papel ko. Meron ka ng papel dyan. Wala. Ato ini, nagado. Oh. Hindi, wadyo. Oh, radyo. Sige, pagbalik ko, ha? At least alam ko na tong lugar ninyo, ha? O, upo ka ulit. Bibigyan ko kayo ng ano. Ayan. So, salamat at natagpuan ko kayo, ha? Sana nagustuhan mo yung Hindi ako sapatos. ng donkey. Ha? Naapin ako. Hahanapin ka? Win. Nandito ka na sa pamilya mo. Oo. No? Oo. Salamat sa salamat ka sa kuya mo kay inaalagaan ka niya, ate mo. No? Para hindi na ka muna kayo lalabas, bibigay na lang ako ng allowance nyo, ha? May bigas na. Radyo na lang. Ha? Radyo na lang. Radyo na lang. Radyo talaga gusto niya. No? Bibigay ako pera para sa inyo, ha? Radyo. Bilang ka wadyo Oo, babalik ako. Okay, suko nyo. Ano daw? Ano sabi niya? Bubusogin daw namin siya. Busugin niyo siya, ha? Bakit? Nagugutom. Amin. Ha? Jam.
Eto, wala namang alam. Gusto lang niya mabusog siya. Oh. Bakit? Nagugutuman ka ba? Ha? Kawawa naman si Riner. Sige, sunod na pagbalik ko, dalhan ko kayo ng pagkain, ha? Anong gusto mong pagkain? Grocery? Radyo. Tinapay. Tinapay? Biskuit, tinapay kape. Biskuit, tinapay, kape. Very good. Nakakaawa, guys. Tama pa eh. Sige, pagbalik ko, ha? May awa ang Diyos. Radyo. Win. Sa kanya, biskuit. TV na lang. Isa lang? Hindi ko alam. TV na lang, TV. Hindi ko alam anong Kay unahin ko, Karto. ha? Kay Karto na lang. Kay karton na lapir mo na. Karto na lang din. O, nyanagan ko. Tangki. Dangki. Oh, sige. Nakikita Kuya, ka. sa'yo ko ibigay ha, kasi Sige. ikaw yung nasa bahay, ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na? Maraming salamat po. Dati Frankie. Walang ano man. Malaking tulong na po para sa dalawa. Ingatan mo. Opo. Busugin mo daw siya. Yes po. Mga ganitong kalagayan, alam nyo, hindi po nila ginusto kung ano yung sitwasyon kalagayan nila. Kaya mapalad kayo na mga kapatid. Dahil hindi sa inyo dumapo yung ganon. Ay. No? Opo. Dati. So, ang mga kapatid natin, karugtong ng bituka natin. Yes po. Kaya ako nasabi, maswerte kayo dahil kayo, tayo, normal. Opo. At nagkaroon tayo ng mga kapatid na ganito, huwag sana natin silang pababayaan. Opo. Dati. Gawin natin yung kaya natin hanggat kaya natin. Pakainin lang naman tong mga to, masaya na sila. Opo. Diyan lang sila sa bahay, paliguan, ahitan ng mga pagupitan. No? Opo. Dati. Pero pwede akong bumalik dito para mapagupitan natin sila, mapaliguan, matutulungan namin kayo. Opo. No? Pero yun lang papakiusap ko sa'yo, brother. Maswerte ka, maswerte tayo dahil hindi sa atin dumapo yung ganito. Binigyan tayo ni God ng maayos na kaisipan, maayos na pangangatawan. Ano't ano mangyari, kapatid is kapatid. So, wag sana natin silang pabayaan. Opo. Dati Frankie. Okay? Opo. Happy ka ba na nakarating si Daddy Frankie dito? Sobra po. Sobrang happy po. Anong naramdaman mo nung napanood ninyo yung unang upload ko sa kapatid ninyo? Parang parang nag-set kami dati. Parang gano'n. Baka ito na yung araw na, ito na yung panahon na makita mo sila na mabisita dito sa bahay. Dati parang para makita mo kung anong talagang sitwasyon nila. Saan sila nahiga dyan? Dito po, dito, sa loob po. Okay naman, may papag naman sana Wala sila. po. Sa simento lang, May ano po, kutsyon sila pero punit-punit. punit-punit na. TV na lang kayo. TV na lang. So, dapat may papag para hindi sila sakitin. Opo, dati. Kasi pag habang buhay na nandyan sila, so sa edad nilang yan, unti-unti nalalamigan yung mga baga nila, likod. No? Opo. Sa ngayon, maaring hindi pa nila iniinda kasi mga bata pa. Pero mas hahaba ang buhay nila, mas gaganda yung karamdaman nila kung yung higaan man lang tsaka pagkain is maging maayos. Opo, dati. Pasensya ka na, brother, nakita ko yung sitwasyon nila. Ha? Si ate naman, ate, ano naman masasabi mo na nakarating ang Team Daddy Frankie dito? Papasalamat ko po dahil nakita niyo po yung tina na sitwasyon ng dalawang kapatid. Sobrang saya po namin. Nakita pa niyo, tulungan niyo rin po kami. Ate, mapapanood ito ng tatay ninyo. Anong masasabi mo sa tatay mo Para makita rin. para makita niya? Baka may gusto kang sabihin sa tatay mo kasi kahit papano, anak pa rin niya tong mga to. Ang pinabayaan niya. Pinabayaan na niya. Ayun sila. May bibigay siya, no? Sapat ka na. May gusto ka pang sabihin sa tatay mo? Gusto ko lang sabihin sa kanya dapat. Halagaan niya pa rin sila. Hindi niya pinabayaan. Pero nakasuporta pa rin siya. Sige, manawagan ka sa kanya, mapapanood niya to. Paano mabibuhay ang matoy? Dati ni Daddy Frankie, tinulungan na tag itiduwa.
Dapat nga sikat, dapat nga kakanyada. Awan, binibiam dagi di duwan. Magtad ka 200 ka siyang ajay. Kurang pa kanyada ajay. Yun lang po sabi ko sa kanya. Sana mapanood ng tatay ninyo ito, ano? Ano pangalan ng tatay niyo? Ready po. Nagtrabaho. Si kuya naman. Kuya, anong mensahe mo sa iyong tatay? Sa akin po, Daddy, Diyos na lang po bahala sa kanya. Daddy, Diyos na lang bahala sa kanya. Kasi hanggat kaya po namin na alagaan po itong dalawa. Bahala na po siya doon. Saludo ako sa iyo. No? Thank you. Tama yung sinabi mo. Gawin mo yung makakaya mo para sa iyong kapatid. Opo. Kasi ang pagmamahal sa kapwa, ang pagmamahal sa pamilya, hindi dapat yan sinusukat o ruwat. No. Kusa na ibinibigay. Opo. Tandaan natin yun mga kababayan, mga kabarangay. Ang pag-ibig, pagmamahal sa kapwa, hindi hinihingi. Dapat kusa ipinagkakaloob, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Medyo nagiging emotionally ako or parang nararamdaman ko yung nararamdaman ng magkakapatid na to. Bagamat si kuya may gusto siyang sabihin pero hindi niya may sabi, mailabas. Alam ko may gusto siyang sabihin sa kanyang tatay pero isa lang, nakakatouch yung kanyang sinabi. Bahala na daw po si God sa kanyang tatay. Maiksi pero makahulugan. Isa lang ibig sabihin at isa lang ang aking nararamdaman. Silang magkakapatid, naghahanap ng pagmamahal ng magulang. Kaya sana sa mga magulang, sa mga tatay, lahat, maging responsable tayo, ingatan natin ang ating mga anak. No? Dahil sila po ay walang kinalaman or anuman ang kanilang sitwasyon, kalagayan, hindi po nila ginusto yan. Sadyang yan talaga yung kanilang kapalaran. Kaya yung sinabi ko kay kuya, salamat sa iyo kuya, inaalagaan mo sila. Maraming salamat din sa inyo, Daddy. Yan. Babalik pa ako dito, may awa ang Diyos, no? Kaya lahat ng mga blessing na dumarating, lagi natin pasalamat kay God, ha? Si Daddy Frankie, kasangkapan lang. Maging salamat ako, masaya ako kasi naging instrumento ako para maghatid ng mga ganitong konting tulong, biyaya para sa mga kapatid natin kagaya nila. Okay? Opo, Daddy. Salamat po. Salamat po. Okay? So yun mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Muli po ako'y magpapasalamat sa ating mga viewers, sa ating mga tagapanood, taga-suporta. Ganon din po sa ating mga kababayan OFW, mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Sana po hindi kayo magsawa sumuporta sa Team Daddy Frankie. Kagaya po na nangyari ngayon, napag-abot na naman tayo ng kaunting tulong, pinansyal, bigas, at sa request ni Ian na sapatos. Bagamat ngayon, ang hiling niya ay radyo na may mic. Opo. So mga kababayan, muli po ako'y nagpapaalala na hindi po ito magagawa ng isang Team Daddy Frankie. Hindi ko po magagawa kung wala ang suporta ninyo at higit sa lahat, gabay ng ating Panginoon. Sana po hindi kayo magsawa sumuporta. At kung sakali mga kababayan, nanonood ka pa sa puntong ito, napapanood mo ang bidyong ito, ako'y maglalambing. Pakishare po ang bidyong ito. Nang sa ganon, mas makatulong pa ako sa kanila. Ayon nga kay kuya, ang higaan nila ay sa simento na lang. Wala man lang silang papag dahil sa kahirapan ng buhay. May tatay po ang mga batang ito pero nandoon na lang po sa kanyang bagong asawa dahil wala na ang kanilang nanay. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. Pakishare po ang video at mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. God bless po.